storyang ito ay pinamagatang Starting Over and Over Again. Episode 3 by Gino. Simulan na natin ang kwento. Wala na akong dapat ipag-alala pa dahil wala na akong babalikan. Aalis ako upang i-push pa ang sarili ko na mas magsumikap at para na rin mabunutan ng tinik sa mga kalungkutang ipinagkaloob sa akin ng lugar kung saan ako isinilang. Hindi ko halos mahagilap si Albi nung araw na yon. Iniiwasan yata ako eh. Nadatnan ko na lamang siya na nagpupunas ng mga luha. Tapos sumisinghot habang papalabas siya ng opisina ng aming manager. Uy Albi, ano nangyari sa'yo? Wala. Hindi mo rin naman maintindihan eh. Kasi wala kang pake sa nararamdaman ko. Uy, grabe ka naman. May pinagsamahan naman tayo, di ba? Pwede kang umiyak sa balikat ko. Umiyak sa balikat mo? Eh, ikaw nga yung rason ng pag-iyak ko, Gino eh. Huwag ka na lang kasing umalis, please. Dito ka na lang kasama ko. Gino, huwag mo naman akong iwan, oh. Albi naman. Napag-usapan na natin to ng maraming beses eh. At wala namang namamagitan sa atin na malalim, di ba? Hindi naman tayo umabot doon. Napag-usapan na din natin to, di ba? Ikaw hindi. Pero ako? Oo. Nag-invest ako ng feeling sa'yo, Gino. Nang hindi ko namamalayan. Kasalanan mo to eh. Paano na to? Paano na ako ngayon? Naku, hindi ko na problema yan, Albi. Akala ko nagkakaintindihan tayo ng maayos. Yan ang nga'y sinasabi ko sa'yo eh. Wala kang pakialam sa akin. Pucha, iniiwan ako lagi ng mga taong mahal ko. Mag-isa na lang ako lagi sa mundo. Albi, nandiyan naman sila Eric eh. Yung iba, friends mo naman silang lahat, di ba? Magiging maayos ka din. Magtiwala ka lang. At isa pa, Albi. Pangarap ko to. Ito talaga ang gusto ko. Gusto mo ba? Labas na lang tayo after shift? Libre kita. Pangbawi ko naman sa'yo. Sige, Gino. Merong pa-farewell party si boss sa'yo mamaya. Pagkatapos na lang, labas tayo. Doon lang din naman sa opisina naganap yung farewell party. May konting salo-salo at may mga pa-speech-speech pang nangyari. Pinagsalita din ako at hindi ko maiwasang maiyak. Matapos yung event, niligpit ko na yung mga gamit ko sa opisina at nagtungo na sa labas. Buti na lang, may mahigit isang araw pa ako para makapaghanda. Bago ang aking flight. Sa labas, nag-aantay na sa akin si Albi. Nagkasundo kasi kaming gumimik muna saglit dahil rest day din naman niya kinabukasan. At huling araw na ito para makapag-banding kami. Kasama din si Eric sa night out. Kaming tatlo. Isang boteng hard lang at videoke. Solve na kami doon bago umuwi. Sa totoo lang, nagiging emotional pa rin ako sa tuwing naiisip kong lilisanin ko ng lugar na to. Habang naglalakad kami ni Albert Eric, papunta sa gimikan. Ito na kasi yung lugar na nakasanayan ko. At sa makalawa, makikipagsapalaran ako sa Cebu. Na wala man lang akong kakilala miski isa. Pero bahala na. Mas okay na to para sa akin. Kaya naman, bahala na talaga si Batman. Nauna ka na naman natumba, Eric.
Tol, ano na? Masanay ka na kasing uminom. Araw-arawin na natin to mula ngayon. Pangungutya ni Albi kay Eric noon, na nooy pagewang-gewang na naglalakad palabas ng gimikan. Pare, hayop kayong mga wala kayong bagay. Di kayo tinatabla ng alak. Halata mo sa boses ni Eric na lasing na talaga siya. Ako naman, nakasunod lang sa likod nila at ngumingiti-ngiti. Ang saya kasi ng mga sandaling ito. Kasama ko yung dalawang naging kasangga ako sa trabaho at yung mga nakikinig sa mga katrabahan ko sa buhay. Para, tricycle! Manong, ihatid niyo po ng maayos yung kaibigan ko Lasing na kasi. Magbabayad naman po yan. Huwag kayong mag-alala. Mag-ingat po kayo, Manong O pre, huwag kang tutulog-tulog dyan Gumising ka, baka malaglag ka sa tricycle. Sige pare, ingat kayo ni Gino Teka Albi, bakit hindi ka pa sumabay kay Eric magkalapit lang kayo ng bahay. Kaya ko namang umuwi mag-isa Ha? Sinong may sabing uuwi ka? Huling gabi na natin to. Kaya pagbigyan mo na ako. Ang tagal na nung huli natin Hihirit ka pa talaga, Albi Siyempre naman. Babaliwin kita ngayon, Gino. Para hindi ka na umalis. Dahil mamimiss mo ko. Oo naman, Albi. Mamimiss talaga kita. Kayo ni Eric. Tara na nga para matapos na to. Pupunta kami sa isang motel na malapit lang sa pinag-inuman namin kanina. Kaya naman nilakad na lang namin ni Albi yun. Doon din ang naging panandali ang paraiso naming dalawa. Matapos ang unang pagtatalik namin sa outing noon. Albi, wala akong dala. Bili muna tayo. Ano ba to, nakakahiya? Nakakahiya pa namang bumili sa pharmacy. Lalo pat parehas tayong lalaking magkasama. Ano naman ngayon? Anong pakay nila? Kung gusto nila sumama pa sila tapos manood sa atin Wala ka talagang kahiyan kahit konti, Albino. Ba't ako mahiyang kasama yung mahal ko? Sus, mahal daw. Ngayon mo nga lang ulit nabanggit yung matapos nung sa outing Uy, nagsiselos ang mahal ko. Uy, huwag ka na magtampo, Gino. Tumigil ka nga. Baka may makarinig pa sa'yo, no? Dadaan mo na ako sa pharmacy. Mauna ka na doon. Huwag na, Gino. May dala akong 10 kahon dito. Joke lang. 1 kahon lang to. Bagong-bago pa. Kahapon ko lang binili. Dumiretso na kami sa motel at nag-check-in. Nakakahiya pa rin talaga pumasok sa mga ganitong lugar. Pero si Albi, wala talaga siyang pakialam. Bawat tanong ng babae sa reception, sinasagot niya nang walang kasikre-sikreto. Hi sir, good evening po. Ilang oras po kayo mag-stay sir? Buong gabi miss. Lalarga na kasi tong mahal ko sa Makalawa Kaya lulubusin ko na. Ganun ba sir? Sige, baka gusto niyo po doon na lang sa deluxe. May kamahalan pero mas maganda po doon. Sige, doon na lang kami miss. Pa-order na lang din ng 6 na lata ng Red Horse. At saka isang cheapy yung red. Uy, Albi, baka mapamahal tayo nito. Ang mahal ng mga bilihin dito kaya. Kahit doon na lang tayo sa mura. Nanlibre ka na kanina Hati na tayo dito mahal. Miss, magkano ba yung total?
Bahali 1,285 po ang lahat, sir. Hihingi lang po ako ng isang valid ID at down payment na 600 at 100 pesos para sa remote. Yung balance, mamaya nyo na lang po babayaran pag mag-check out na kayo. At yung 100, ibabalik din namin pagkasauli nyo ng remote dito sa reception. Paalala lang po, sir, bawal man nag-relo sa loob. Pero pwede naman sa may veranda. Pag may kailangan po kayo, just dial the number 0 sa telephone. At yung order nyo, ipapahatid ko na lang po in 10 to 15 minutes. Ito po pala yung key nyo, room 503 po sa may 5th floor. Sakay kayo ng elevator, then turn left. Enjoy your night mga poging sir. Gino, hindi na ba talaga magbabago ang isip mo, mahal? Hindi na, Albi eh. Mag-isa na lang ako dito. Nasa ibang lugar na yung family ko. Wala na akong reason para magstay. Hindi na ako babalik dito kahit kailan. Wala na akong babalikan pa. Ouch! Ang sakit nun ah. So ako, wala talaga akong halaga sa'yo? Wala lang ako sa'yo, Gino. Mahalaga ka sa akin. Pero, alam kong hindi rin naman tayo magkakatuluyan eh. Tanggap ko na yun. Mag-asawa ka. Sayang lahi mo oh. Pogi ka. Medyo matangkad ka naman. At nakakahumaling yung mga kilay mong makapal. Tsaka yung mukha mo may pagka-Arabo. Siguro, damihan mo lang yung pagkain para naman magkalaman ka. Kahit konti. Ang payat mo kasi. Mas payat ka pa yata sa akin, no? Huwag ka kasi magpalabas na magpalabas. Nakakapayat yun. Eh kung lagi mo sana akong pinagbibigyan eh, hindi na ako magsasarili pa. Pero seryoso mahal, antayin mo ko dun ha. Susunod ako sa'yo, pangako. Mag-iipon lang ako ng sapat na pera. Huwag kang maghahanap ng iba ha. Baka naman makapatay ako ng tao. Huwag mo na akong isipin, Albi. Mag-move on ka na lang. Maghanap ng iba. Alam kong di mo kayang iwan ang inay mo dito. Basta Gino. Susunod ako. Magunaw man ang mundo. Ano? Suko ka na ba, mahal? Akala ko ba ubusin natin tong laman ng kahon, ha? May isa pa naman natitira, oh. Sayang naman. Ha? Masakit na yung likuran ko, Albi. Hindi mo kasi dinahandaan, eh. Magsarili ka na lang kung gusto mo pa. Ano ba yan? Ikaw kaya nagsabi kanina na nakakapait ang pagsasarili. BG mo na lang ako, sige no. Ay, Diyos ko. Hindi ka talaga nauubusan ano. Para kang may factory ng katas dyan eh. I-donate mo na lang yan sa mas nangangailangan. Kaya nga sa'yo ko laging pinapalabas to eh. Kasi alam ko kailangan mo. Alam mo Gino, mamimiss kita ng sobra. Biglang nagbago ang tono ng pananalita ni Albi. Namumuo na din ang mga buti ng luha niya sa kanyang mga mata. Albi, mamimiss naman din kita eh. Isipin mo na lang na isa akong estrangherong minsan ay dumaan sa buhay mo. Mabilis dumaan ang araw at nasa Cebu na nga ako. Nagte-text pa rin si Albi sa akin. Pero minsan, hindi na ako nakakapag-reply. Dumalang ng dumalang ang mga text niya. Hanggang sa wala na talaga ako natatanggap. Tuloy na siguro kong naging estranghero para sa kanya. Siya naman ay itinuring ko na ding multo ng aking nakaraan. Ganoon naman talaga siguro sa buhay ng tao, no? May mga dadaan lang, pasasayahin at guguluhin ka.
At meron din naman sigurong mananatili. Depende na lang talaga kung pipiliin mo siya at ipaglalaban mo araw-araw. Kahit gaano pa kakomplikado ang sitwasyon. Katulad na lamang namin ni Daryl. Dumaan lang. Pinagtuunan ko ng pansin at minahal. Tapos kapag nahimasmasan na, mawawala din. Mahigit 2 taon na. Magmula nang makarating ako sa Cebu. Naiskandalo na nga at naging kabit pa. Dumalang ang pagkikita namin ni Daryl. Dahil mas pinili niya ang kanyang pamilya. Dahil yun ang tama. At sa hindi inaasahang pangyayari, biglang lumitaw ang multo ni Albie. Nakamove on na ako sa kanya actually eh. Kinalimutan ko na nga sa tulong na din ni Daryl noon. Hindi ko talaga inaakalang magbabalik siya. At muling mabubuhay ang minsay namatay naming pag-ibigan. November 2016. Nakatanggap ako ng text mula sa taong itinuturing ko ng multo. Si Albie. Gino, mahal. Asan ka? Puntahan kita sa bahay mo. Miss na kita. Nasa boarding house ako noon at nagpapahinga dahil rest day ko. Mainit kasi sa labas eh. Kaya nagpapalimig muna ako sa loob ng kwarto at nagpapa-aircon. Oy Albie! Nasa Cebu pa rin ako eh. Hindi na ako nakauwi dyan eh. Nasa Cebu ako. Magkita naman tayo, Gino, please. Bigla ako napatayo sa kinahigaan ko. Paano siya nakarating ng Cebu? Tanong ko sa sarili ko. Seryoso, Albie? Nandito ka? Ikaw huwag mo akong pinaglololoko. Kilala kita. Reply ko sa kanya. Totoo nga, at nagbago na ako. Tinupad ko yung pangako ko sa'yo nasusundan kita. Kaya magkita na tayo please. Saan tayo magkikita, Gino? Hindi ko ba kabisado ang Cebu eh. Bagong salta lang din kasi ako dito. Mga 1 week pa lang. Doon na lang tayo magkita sa madaling matunton. Sige, maliligo lang ako, Albie. See you. Nagkasundo kami magkita sa isang mall. Para hindi mahirap para kay Albie. Sa Cebu kasi, madali kang makakapunta kahit saan. Dahil madaming taxi. At hindi kagaya ng ibang lugar. Demetro ang mga taxi dito. Kaya hindi ka naman maloloko. Depende na lang talaga kung lapitin ka ng mga manloloko. Okay, so happy Wednesday night everyone. Sorry guys, ngayon lang ulit nakapag-upload. Sobrang lakas kasi talaga ng ulan dito sa amin eh. Alam nyo naman, tag-ulan na kasi. So please stay safe and keep dry everyone. I hope you're all doing well despite the weather. Kaya naman, let's read some comments base sa question sa episode 2 ng Starting Over and Over Again. Na ang tanong, kung kayo si Albie, pipigilan nyo ba ang mahal nyo para makasama kayo? O hahayaan nyo siyang tuparin ang pangarap niya kahit na nasa malayong lugar pa to? O di kaya, handa ba kayong iwan ang lahat para sundan siya? Sabi ni June of Capiz dito, para sa ikakaayos ng buhay niya, hahayaan ko lang siya. Next is Paulo Julius Lorenzo. Oo, iiwan ko ang lahat para sa mahal ko. Kasi hindi naman napapalitan ng pera ang love. Wagas na pag-ibig ang mapapasayo. Oh, how sweet naman, Paulo. Next here is Rogelio Eugenio. Only time will tell kung sila ang nakatakdang magkasama. Marami pang challenges ang pagdadaanan nila. Next is Mario Manuel. For me, hahayaan ko lang din yung taong mahal ko na mag-grow as a person. Lalo na sa kanyang chosen career.
kahit na maging LDR pa yung relationship, kung talaga magiging constant pa din yung communication nyo at may trust kayo sa isa't isa, walang magiging basehan para masira or tuluyan kayong magkahiwalay bilang magpartner. I agree, Mario. And then, we have Richard de la Cruz. Sabi niya rito, para sa akin, hahayaan ko siya para mag-grow siya as a person, yung taong mahal ko. Pero syempre, medyo malungkot. Pero pwede namang mag-video call. At basta, may tiwala ka sa kanya, especially kay Albi na playful pa. Oo nga no, medyo playful tong si Albi dito sa story natin eh. Pero tingin ko sa kanya, mukha naman siyang seryoso when it comes to relationship, no? Ayan, so, well sa huli, kahit natagalan pa, sumunod pa din talaga si Albi sa Cebu, no? At iniwan niyang lahat. Abangan natin ang muling pagtatagpo ni Gino at Albi sa Starting Over and Over Again. At sa mga gusto pong mag-share ng personal experience nila, alam niyo na yan guys, email niyo lang yan sa iamrensantiago@gmail.com. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe, mag-subscribe ka na, i-click ang like, mag-comment, i-hit ang notification bell para updated ka sa mga news stories natin. Yun lang at maraming salamat po sa patuloy na pakikinig. Hanggang sa muli.